Medyo yung pumping station parang di po namin nararamdaman na agad-agad po nabubuksan. Kaya po medyo mababa din po yung pagkatanggal ng tubig po. Nangangamba ang pamilya ni Janela Izawa sa mga inaasahang malalakas na pag-ulan dulot ng El Nino. Ito ay dahil halos kasunod lang ng bahay nila ang Polo River na nasa pagitan ng mga lungsod ng Malabon at Valenzuela. Ayon kay Janela, nakaranas na sila ng mga pagbaha dahil sa pag-apaw ng tubig ulan mula sa ilog. Yung karina po lumagpas dito po sa amin. Kung lalabas po ng bahay, umabot din lagpas po tao po. Ngayong araw, personal na ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon ang Wawang Polo Pumping Station sa Valenzuela City. Inihayag ng kalihim na mas pinalakas pa nila ang pasilidad sa pagdadagdag ng 2 pang water pump. Nasa 5,000 litrong tubig ang kaya nitong bombahin kada segundo mula sa Polo River papunta sa May Kawayan River. Karagdagan ito sa 4 ng water pump sa istasyon. Ngunit habang hindi pa opisyal na idinideklara ang tag-ulan, nagsasagawa na rin ng pagbabawas ng tubig sa Polo River. Hindi pa man tag-ulan ay ganito na karami yung tubig na kailangan bombahin mula dito sa Wawang Polo Pumping Station. At kapag naranasan na ang mas malalakas na ulan ngayong El Nino, ay inaasahan na mas marami pang tubig ang kailangan bombahin mula rito. Well, kaya nga tayo nagdagdag ng capacity para makapag-pump out tayo. No? So yung klima, yung bagyo, wala na tayong magagawa dyan. Ang magagawa natin, magdagdag tayo ng capacity, nagawa na natin dito, mag-dredge tayo para hindi na, para lumalim yung capacity ng May Kawayan River. Ayon pa kay Secretary Dizon, nakikipag-ugnayan na rin sila sa local government unit ng Valenzuela kaugnay ng iba pang pumping station sa lungsod. Ililipat na rin sa LGU ang pangangasiwa ng mga naturang pasilidad mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Happy to report din kami na all the 9 pumping stations dito sa Valenzuela by beginning of June, gumagana na and nalipat na lahat sa LGU. Target na rin ng DPWH na ipasa sa mga LGU ang pangangasiwa sa iba pang mga pumping stations sa Metro Manila. Sad to say, no, pag DPWH, pag nasisira, buwan, minsan taon, bago siya mapagana ulit. So yun ang nakakalungkot. Pero ngayon, with the proper coordination with the LGU, hopefully, hindi na mangyayari yun. Kasi hindi naman papayag ang LGU na nakatenga yung pumping station kasi buhay ng mga kababayan natin yung nakasalalay dito eh. Diba? So, sisigurado yun ng LGU yun. Tapos, iwas turuan. Madalas nangyayari, turuan ng turuan eh. So, ngayon, clear na pagkatapos ng DPWH, pasa na sa LGU. Prioridad rin ng DPWH na kung hindi man lahat ay higit sa kalahati ng mga pumping station sa Metro Manila ay muling mapagana. Kakabitan na rin ang mga ito ng linya ng kuryente ng Meralco upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga pasilidad. Paliwanag ni Dizon, nasa kalahati ng lahat ng mga pumping station ay nakakabit lang sa generator set. Samantala, sinabi rin ng DPWH Secretary na katulad ng Valenzuela ay nakararanas rin ng matitinding pagbaha ang Bulacan. Ngunit ang diferensya lang anya ay mas mabilis humupa ang baha sa Valenzuela habang hindi halos nawawala ang baha sa naturang katabing probinsya nito. Pasintabi na lang, pero sa Bulacan kasi nung nakaraan, ninanakaw yung pera dun eh. Dito hindi eh. Dito tama yung paggagawa ng proyekto eh. So kung gagawin nating model yung Valenzuela, masosolve din natin yung problema sa Bulacan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.